Pimentel. The gentlemen rather, both have the floor. Thank you, Mr. President. With the permission of our sponsor, well, this will be a supportive interpellation, Mr. President. I commend him for, he's not only the sponsor, he's also the author of this bill. So I commend him for having thought of this idea, Mr. President, and then embody it in a bill. But siguro ang tanong ko, Mr. President, what led our sponsor to think about this idea? Did he receive complaints from our constituents, Mr. President? Opo. Una po sa lahat, magandang hapon po sa ating pong matatawag ko pong idol po natin. Isa pong malaking karangalan po ang makatapat sa pulpito, si Senator Aquilino Pimentel. Alam niyo po, ito pong panukala po na ito, Ginoong Pangulo, ito po ay ibinunga ng napakadami pong malulungkot na karanasan ng ating mga kapatid pong Muslim at mga kapatid po natin na mga katutubo. Katunayan po, meron din pong hakbang ang National Commission ng Indigenous People po. Sila din po ay nakausap din po natin at sila din po ay may posisyon po na talaga pong meron pong diskriminasyon pagdating din po sa mga katutubo. Opo, kaya po noong ito po ay atin pong dininig at atin pong pinag-usapan sa pag-hearing po, talagang doon po lumabas lahat, pati po yung sa mga Muslim na minsan po ang nakakalungkot po talagang wala pong mapaglugaran. Kailangan po pong makiusap po sa ating mga kasundaluhan para po isakay sa eroplano ng C-130 para po madala pa sa mga kanilang mga lugar po kung saan po sila ipinanganak. Ganun din naman po sa mga katutubo. Talaga pong napakahirap po ng pinagdadaanan nila. Bunga na rin po ng iba po nating mga kapatid, karamihan po sa kanila ay wala din pong kakayahan pinansyal. Kaya po sa dinadami-dami din po ngayon ng mga katutubo at mga Muslim na kalat na po sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, ito po talaga ang nakita po naming solusyon na nakita din po namin na ginawa na po ng mga local government official, katulad po ng sa Cagayan de Oro, nagawa na po ito, sa Sorsogon, nagawa na po ito, sa Manila po, nagawa na rin po nila. Marami na pong mga ganitong halimbawa po, Ginoong Pangulo, na nakita po namin na ito ay maganda natin na magawa sa mga lugar na merong Muslim at merong mga katutubo. Naalala ko, Mr. President, I think isa yan sa mga ginawa nung tatay ko nung naging mayor siya ng Cagayan de Oro. He made sure na there will be burial grounds for our Muslim brothers and sisters, Mr. President. So, ano po ba ang, sabi niyo po ay ang diskriminasyon ay totoong nangyayari sa ground, ano? Opo. So, ano pong manifestation ng discrimination? Una sa lahat, hindi pinapayagan ilibing sa public cemetery po? Unang-una po, wala na pong masyadong lugar. Yes, Opo. totoo po yun, but Opo. apektado lahat siguro doon. Ang nangyayari po, hindi po nagiging prioridad po pagka iba pong religion. Katulad po sa amin, sa mga Muslim naman po, ang paniwala kasi, dapat po talaga nakahiwalay po kami sa ibang pananampalataya. So ang ginawa po nila, katulad po sa Maynila, nagbigay po, kahit hindi po, sa Cagayan din po, meron pong sarili talaga na lot. Yes. Para nakalaan po yun sa mga Muslim. Ang nangyayari po kasi, yung mga Muslim po, at yung mga katutubo, alam naman po natin, yung mga katutubo din po, meron po silang mga ritual din po na hindi po nila pwedeng gawin sa normal na sementeryo po. Ganun po ang nangyayari lagi. Noong araw po kasi, Ginoong Pangulo, meron pong masasabi natin na kaya pa ng ating mga kababayan na magbayad para i-transport yung kanilang namatay. Meron pa po silang kakayahan nun.
Ngayon po, masyado na pong, hindi na po talaga kaya, masyado na pong mahal talaga. Opo, at yung iba po talaga, galing na po, yung mga karamihan po sa mga Maranao po, yung mga Maranao po, alam naman po natin na very, sila, business-minded. Ito pong mga ito, nakakalat na po sila sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, Ginoong Pangulo. Opo, kaya pati din po sila, hindi na rin po nila din po malaman kung paano po sila makakapaglibing. Meron pa po dyan isang sitwasyon na ang mga Muslim po kasi, 24 hours lang po ang kanyang pwedeng itagal po sa angat ng lupa bago po siya ilagay sa ilalim ng lupa. So yung mga ganun pong klase na mga ganap, hindi po maiintay ng mga Muslim kung paglalaanan mo man po siya ng lupa. Ang tagal din po ng proseso bago po mabigyan ng lupa sa isang sementeryo. Ang haba din po ng proseso, ang dami din pong inihinging permit. Kaya yun po yung mga dahilan po na banggit po namin itong Kasi yung panukala. prosesong yun ang naisip nun is yung namatay ay member ng religion ng majority. Opo. Kaya siguro wala yung time, hindi time conscious. Opo. Opo. Tama Opo. po. Tama. Salamat po sa mga feedback po ng mga real life real life experiences po. Opo. So pagdating po dun sa non-discrimination, nasa section 3 na po 'yan ng ating bill. Ngayon po, meron po akong suggestion na na improvement sa ating panukalang batas kasi yung section 4 natin, Opo. ito na yung sinasabi na natin na dapat yung public cemeteries natin ay mayroong lugar, burial ground na para sa Muslim Filipinos, meron sa mga indigenous peoples, at saka sa ibang denominations. Opo. Kasama na ba doon sa other denominations yung majority religious denomination or iba pa ito? Yung other denominations na phrase refers to minority religious beliefs. Bali po, yung pong pag sinabi po natin other denomination, kasama na po ito po yung, siyempre po sa Christian faith po kasi meron pong Catholic, meron pong Christian. Sila naman po, parehas lang po yung kanilang... Dito sila. Ito Opo, sila yung majority. doon po sila. Opo. Sige po. Siguro pwede nating i-improve ito. Pwede nating ma-improve yung paano natin i-presenta. Opo. Kasi pag sinabi kasi natin yung other denominations, parang lumabas yun yung the smaller group. Yung pala, we are referring to the larger group. Opo. Sige po. Opo. Sa pagdating na lang po ng tamang panahon, if we can improve this through amendments. Pero Opo. ang proposed amendment ko sana, Mr. President, sa Section 4, kasi Opo. ito na yung apportionment and partition of public cemeteries. Ang last sentence natin dito, Opo. the burial ground shall be divided into a partition within the public cemetery with particular dimensions and pathways for proper access thereto. So, we are trying to describe in words an idea that we have in our mind, in the author's mind, na napakita nyo na po sa akin Opo. in a drawing or in a, ano ba tawag mo doon? Plan. Ano ba Floor tawag plan mo? po, opo. Floor plan. Opo. Okay. Ang aking proposal, Mr. President, if we can incorporate into the bill the floor plan. Opo. Nako, So malugod. maybe in due time, tingnan natin. Opo. I am not, meron na ba kayo na-encounter na law na may floor plan? Pwede natin na yan. Wala akong maalala na isang batas na kasama sa batas ang drawing ng floor plan. Let this be the first, Mr. President. And I don't think, Inshallah. and I don't think we are prohibited from doing that, Mr. President. Yan po ang pinakita sa atin ng ating author na floor plan. Opo. Equal po yan. In English. Equal po yan. Equal po yan kahit anong gagamiting sukat po. So, Opo. so Pati siguro po, pagdating po ng panahon in the amendment stage, if we can incorporate a drawing or a plan into a law, Mr. President. Opo. Kasi hindi nyo binanggit yung mga dimensions Opo, Section 4. Opo. And then ang inyo pong naisip ay magiging standard ito
Opo, yun po saan ang ano po namin na makita po talaga ng ating mga kababayan na talagang equal po. Wala po tayong pinanigan. Ang sukat po niyan, parehas lahat. Pati po yung papasok doon po sa sementeryo, makikita nyo po, lahat po sila may access. Lahat po sila, equal po lahat yan na Ginoong Pangulo. Sige, but the dream, yun na nga, ang ating pangarap o plano, kung gagawin na yung public cemetery in accordance with this law, ay standard ang mga sizes niya. Opo, standard po lahat. Opo. Pero sa kada probinsya at least isa o sa kada munisipyo at least isa. Opo, yun po yung kasama po dun sa ating panukala po, Ginoong Pangulo, na kung ano po yung available po ng lupa. Halimbawa po, meron pong available na lupa yung local government at yun po yung ibibigay natin. Pwede pong mag-adjust yung ating design. Depende din po kung ilan po yung Muslim doon, kung ilan po yung katutubo doon. Meron lang po tayong, meron po tayong generic talaga na itsura. Yung itsura po. Okay. Pero yung sizes po niya, depende na po yun kung ano po yung Ginoong Pangulo sa population po sa lugar na yun. So pwede na po yun, covered na siya ng Section 6 kung saan nyo dinelegate na ninyo sa Public Cemetery Board. Opo. Yung sabi dito, shall determine the apportionment and partition of the public cemeteries within their territorial jurisdiction. Yan po Opo, yun. opo, opo. Sige po. So pwedeng, yes, the drawing can be a representation and then the actual implementation to be adjusted based on available land, but siguro as much as possible maintaining the ratio and proportion, but if the Public Cemetery Board shall adjust the ratio and proportion, pwede. Opo. Apo, sige po. Opo. Ito lang po yung worried po rin ako dito po sa Section 5 natin. Section 5. Second paragraph na pwedeng may donor. Tama? Opo. Di ba? Opo. Pwede pong may donor eh. Opo, opo. Sabi natin na kung kulang ang pera ng local government unit, may donor. Tapos, ang worried lang po ako sa line 15 kasi, lines 14 to 15, si donor, pwede siyang mag-influence eh, shall determine the apportionment and partition of the cemetery. Doon lang po ako medyo may alinlangan kasi si donor, pa-donate na lang natin, pero pagdating po siguro sa actual apportionment and partition, sundin na natin si Section 6 Opo. na binigay na po natin kay Public Cemetery Board. Opo, katanggap-tanggap po ang nais niyo pong gawing na amendment po. Opo. Sige po. And then siguro ang isa ko lang napansin yung napakalaki po ng composition ng Provincial Public Cemetery Board. Baka hindi po ito makonvince sa dami. May mga probinsya po na more than 20 plus ang munisipyo. Laki po. Opo, opo. So actually, Mr. President, I think this is a very timely measure, especially given the fact that our sponsor and the author himself has received complaints and feedback, actual real-life experiences na sinasagot nitong panukalang batas na ito. And then, naisip naman niya kung wala talagang pera, there might be some good Samaritans or generous people na who will donate. Opo, kasi po, experience ko din po. Ako po mismo po. Ikaw donor. Ako po mismo, nag-donate po ako na meron po akong sariling sementeryo po sa Bulacan din po. Opo. Kaya alam ko po na marami din po talaga na gusto din po mag-donate, Ginoong Pangulo. Pero tama po kayo, hindi po pwede na talagang magkaroon po sila ng karapatan sa sukat o ano, hindi po pwede lang pwede. sana. Kailangan po equal po talaga. Opo. Ayan, i-maintain po natin yung objectivity ng ating batas. Ilalagay nga natin yung ating preferred, ano tawag mo doon? Plan, opo, floor plan, the opo. preferred look, the preferred plan of this public cemetery. And then those who are generous to donate should just stick to their generosity and no longer tinker with the plan, Mr. President. So Opo. para objective pa rin yung ating plano. Opo. So with that, Mr. President, this representation will terminate his interpellation as this is a measure which I think we should support, Mr. President. And congratulations to our sponsor. We thank the Maraming distinguished salamat po. minority floor leader. Session is suspended. President, with the
Will the good sponsor yield to some questions, though not medically related, Mr. President? Opo, isa pong karangalan po ang tumanggap po ng tanong sa atin pong teacher dito, President. Senator Tol Tolentino. Mr. President, I've been looking at Senate Bill number 2573, and it would seem that the heart and soul of the measure is Section 4, the medicalization of cannabis. If I may be permitted to read, the use of cannabis for medical purposes is hereby permitted as provided for in this act to treat, alleviate a qualified person's debilitating medical conditions or symptoms. The medicalization of cannabis includes its acquisition, possession, transportation, delivery, dispensing, administration, cultivation, manufacturing by private individuals. So siguro po, Mr. President, dito ko po gustong himayin ang usaping ito. Ano po, Mr. President, sa palagay niyo po ang dahilan bukod doon sa paggagamot, pag-alleviate, ang alleviate ay pagbabawas ng pain, sakit. Ano pong ibig sabihin pag yung debilitating na? Sino po ang magdedetermine itong debilitating? Malubha, acute, chronic? Ano pong ibig sabihin ito, Mr. Opo, President? ito po kasi yung issue po ngayon yan, Ginoong Pangulo. Yan po ang pinagtutuunan ng pansin ngayon sa mga tinatawag po nating first world countries po ngayon. Meron po silang tinatawag na alternative medicine. Alam naman po natin, kilala naman po natin yung itong mga first world countries na to na nasa kanila na po talaga ang technology, ano? Sila na po talaga ang pinaka masasabi nating advance po. Lalo na po pagdating po sa medical, ano? Pero makita naman po natin dito na doon po sa mga grabing sakit. Ito po, yung mga sakit na talaga pong tinatawag natin na minsan hindi na po talaga curable, ano? Talaga pong naghahanap po sila ng mga alternatibong medisina na hindi po makapagpapasama pa doon sa kalagayan noong pasyente. Kasi meron pong mga gamot na ibibigay po, halimbawa po, kailangan ng pain reliever ng isang, sabihin na lang po natin, yung nag-undergo ng chemotherapy. Masakit po ang katawan niyan. Sobra po ang nararamdaman niyan na nasa kanya na po lahat. Nagsusukayan, masakit ang katawan, nanghihina. Lahat po yan dinagdadaanan ng isang tao na merong sakit na cancer. Yung pong binabanggit ng ating pinunong mayorya. Opo. Na kapag niresitahan po yan ng ibang mga medisina na tinatawag po natin na itong mga medisina ito ay synthetic, hindi naman po natural ito, sa unang dose, pangalawang dose, tatlong dose, 4 na dose, yan po ay nakatutulong sa kanila. Pero pag ito po ay matagal ng proseso, ito pong mga binibigay na mga synthetic, pag sinabi po natin synthetic, ito po ay gawa sa chemical. Ano? Ito po ay nakapagdudulot na ng marami pang sakit na nakaduktong na dun sa sakit niya. Kaya po itong marijuana, ito pong cannabis, opo, hindi na po ito, alam niyo po, wala pa pong, ito po ay napatunayan na po. Ito po, pagka nag-research po kayo, magsasabi po talaga dyan, na ang cannabis po ay walang side effect. So, doon po sa mga may debilitating na mga sakit, napakaganda po para sa kanila na doon po sa nararamdaman na nilang sakit ngayon, wala na po silang mararamdaman pang sakit na pwedeng idulot nung ininom nila na may side effect. At ito po, dito po pumapasok ang cannabis. Kasi po, Ginoong Pangulo, sa records po talaga, hindi po talaga maganda talaga yung mga naibibigay na synthetic drugs, katulad po ng morphine,
bibigyan ka ng morphine, bibigyan ka ng Demerol, bibigyan ka ng fentanyl. Itong mga drugs po na ito, pag ito po ang binigay sa pasyente, ay imbis na nakakatulong po tayo, lalo po tating ang pasyente ay lalo pong napapasama. Kaya dito po pumapasok po sa first world country, dito po na-introduce po ang medical cannabis po. Opo, very, very clear po, Mr. President. That's why I'm zeroing on Section 4, medicalization of cannabis. It's written here, to treat, alleviate a qualified patient's debilitating medical condition. Ang ibig pong sabihin po nito, pag hindi debilitating, hindi acute, hindi severe, hindi chronic, ay hindi ka qualified. Kasi po, Kasi nakalagay po Opo, dito, opo, para opo. qualified ka, yung napag-usapan natin na malubha. Opo. So pag hindi malubha, yung ang nararamdaman mo medya-medya lang, pasumpong-sumpong lang, hindi ka qualified. Hindi po. Kasi po, ganito po yun na Ginoong Pangulo. Ang cannabis po kasi, dalawa po siyang klase. Para po malinawan po ng ating mga kababayan, ganito po yun. Meron po tayong tinatawag na food supplement ng cannabis. Ito po yung CBD. Ito po, ang CBD po, ito po yung walang psychoactive effect. Ibig sabihin po ng psychoactive effect, wala po itong amats, hindi po ito happy-happy. Ito po yung tinatawag lang natin na food supplement lang po siya, na ito pong CBD, Ginoong Pangulo, ito po ay katanggap-tanggap na po sa mga bansang Japan, bansang Australia. Hindi na po ito kailangan ng prescription dahil hindi po ito, wala po itong psychoactive effect. Ito po, ginagamit na po ito ng mga taong may arthritis, yung mga taong hindi po makatulog. Yan po yung mga tinatawag po natin na hindi debilitating na mga sakit. Yung pong mga debilitating pong sakit, dyan po pumapasok ang medical cannabis. Kasi po yung medical cannabis, dito na po yung pumapasok yung psychoactive effect. Meron na po siyang parang epekto po. Hindi po siya maihahambing, kasi magkaiba po talaga ang psychoactive effect ng fentanyl, ng morphine, ng Demerol sa cannabis. Malayong magkaiba po talaga. Pero dahil meron po siyang psychoactive effect, dapat po siya talaga prescribe. Opo, Mr. Opo. President. Meron po talagang mga professional doctors na talaga pong nakakaalam at nag-aral, nabigyan po ng seminar, galing po ang seminar na gusto po natin, magaling po ang magtuturo niyan sa Canada, sa Israel, sa Prague, yung pong meron na po talagang mga experience sa medical cannabis. Sila lamang po ang pwede pong magbigay po ng prescription doon po sa mga meron pong matatawag po nating tuloy-tuloy na karamdaman. Opo. Yes, thank you, Mr. President. I just note that the words qualified patient's debilitating medical condition has been repeated over and over again in the proposed measure. In fact, line 14 of page 2, that's section 3 of the proposed measure, mentions qualified patient's debilitating medical condition. Line 28 of section 4 mention the same phrase. The same is true with the other sections laid down in page 5, debilitating medical condition, line 15. So, ang tanong ko po dito, sino po ang magdidetermine ito? Yung pasyente mismo, doktor, o yung nagbebenta ng cannabis? Sino po ang magsasabi na qualified ka kasi itong sakit mo ay debilitating? Opo, ano po yan? Ang gusto po natin, katulad po ng best practices po nung mga pinuntahan po nating bansa na meron na po silang medical cannabis, yun, gusto po natin na ahalintulad po natin sa kanila dahil sila po ay may experience na po at sila po ay handang mag-share po sa atin ng kanilang best practices po nila. Ang lalabas po niyan, ito po yun, dito po sa debilitating medical condition refers to a condition
that is severe, persistent, and seriously affecting the patient's strength and ability to function and carry on most of daily living activities as identified and included in the good clinical practice to be formulated and developed by the Philippine Medical Cannabis Authority. Ito po yung gusto nating na i-create. Opo, ano? At ito po yung i-establish po yan nung itong akto na atin pong ginagawa. At siyempre po, ang magdi-distinguish po kung sino po yung may debilitating na sakit, yung pong ating pong ititrain na mga doktor. Opo. Tama po, Mr. President. Subalit, dito po sa Section 6, ito ngang Philippine Medical Cannabis Authority na nabanggit nyo, Your Honor, Opo. wala naman po nakalagay dito na sila po ay mag-i-issue na, sila po mag-a-adapt ng Comprehensive Cannabis Medicalization Plan, mag-i-issue ng rules and regulations, at yung nabanggit ninyong good clinical practice, etc., etc. Subalit wala naman po nakalagay dito, Your Honor, if I am correct, na sila dapat ay doktor. Sila po ba ay doktor o... Kasi hindi ho nakalagay dito na doktor sila. Baka ma-appoint dito ay hindi doktor o pwede po bang ibang profesyon na nandito? Kasi napakalalim po ng kanilang tungkulin and this will affect not just the health of a patient but even the medical profession. So bakit po kaya walang doktor ditong kasali, Mr. President? Kung babasahin po natin ng panukala, malinaw po dito, Ginoong Pangulo, na nasa under po sila ng Philippine Medical Cannabis Authority. Ito pong Philippine Medical Cannabis Authority, ito po ay katulad po ng nabanggit natin, ito po ay halintulad na po natin sa ginagawa po nila sa ibang bansa na nagkagawa na po ng medical cannabis. Ito pong mga ito, composed po ito. Binubuo po ito ng mga profesional na yung iba po galing sa DOH, galing po sa iba't ibang ahensya na meron pong kinalaman po sa medical talaga. Pero yung pong mag-a-assess ng pasyente, dapat po professional po itong mga doktor. Talaga pong mga doktor po ito na bibigyan po talaga natin ng masusing pag-aaral para po malaman po nila kaagad kung ano po yung mga naisagawa ng mga tinatawag po natin evidence-based. Kasi ang atin pong panukala, Ginoong Pangulo, ito po ay evidence-based. Tayo po ay pinayagan, tayo po ay naatasan ng Senado na makapunta po tayo sa mga bansa na meron na pong medical cannabis. At yun po, pinag-aralan po natin talaga kung paano po natin gagawin talagang safe ang pag-prescribe po ng medical cannabis. At ito naman po, hindi naman po din bago po sa atin na ang atin po mga doktor ay nakakapag-prescribe naman po yan ng morphine, nakakapag-prescribe po ng Demerol, nakakapag-prescribe po ng fentanyl. Kaya meron na rin po namang sinusunod. Meron na pong sinusunod na alituntunin at mga patakaran. Yun lamang po, siyempre, dito po sa ating panukala ay mas mahigpit po tayo. Mr. President, kaya nga po, will the good sponsor agree that perhaps during the period of amendments, itong Philippine Medical Cannabis Authority ay lagyan natin ng mga doktor, mga Opo. espesyalista. Kasi kung mapapalagay po dito ay hindi doktor at sila po ang magre-regulate sa mga practitioners, sila po mag-i-issue ng permit, baka po magkaroon ng komplikasyon dahil ito po ay patungkol na sa health. So, rather than just have an advisory committee on medical use of cannabis composed of some medical professionals under pa ito ng Department of Health, bakit dito po sa Philippine Medical Cannabis Authority ay hindi natin gawin na yung authority mismo ay should be headed by a physician as well as other medical practitioners also coming from the academe para sa ganun po, synchronize na po pagdating dito sa advisory committee. Kasi itong Section 7, advisory committee, advisory lang po yun. Talaga ang magpapatakbo nito ay si Philippine Medical Cannabis
authority. So, with a good sponsor agreed that perhaps during the period of amendments, we might as well include the medical professionals to play a role in this authority, Mr. Opo, President. napakalaking karangalan po para sa inyong lingkod ang tumanggap po ng amendment po galing po sa inyo, Senator Professor Tol Tolentino. Salamat po, Mr. President. And I see, Mr. President, a provision here, the Section 22, the authority of the Philippine Medical Cannabis Authority to enter premises. Ano po ito? Will this be similar to a raid? Opo. May, nakalagay po dito ha? Opo, ito to po. ensure compliance with this act, the PMCA may at all times enter every building, every room, enclosure, or premises occupied by for cultivation, production, sale, manufacture, and to inspect. Hindi ho kaya may mga nilalabag na tayo dito, Mr. President, na mga constitutional provision kasi pag ganito po hindi kaya kailangan ng search warrant o kailangan ng court order kasi ito pwede nang pasukin, no? Baka Di po. baka wala na hong alam nyo pagpapasukin ng isang pribadong lugar talagang may mga constitutional rights na pinoprotektahan, ika nga, Manzo, Mrs. Castle. So, paano po kaya ito? Will you be willing to have this amended to make it more constitutionally compliant, Mr. President? Ito po, Kasi parang nare-raid na kahit anong oras, oh. Ito po, ganito Kahit anong araw, kahit Opo, opo. anong, kahit alas 2 ng umaga. Opo. Wala nang court order. Opo, ganito po kasi yun, na-formulate po ito. Ito po kasi ang practice, ang best practice po nila sa bansang Israel. Opo. Sa Israel po kasi, ang nagbibigay po ng lisensya para ikaw ay makapag-cultivate, ikaw ay makapag-produce, ikaw ay makapag-deliver sa mga pharmacy, ay ang kanila pong cannabis agency. So sa atin po, kung ito po ay papasa, yung PMCA po, siya po ang nagbibigay ng lisensya at siya din po ang pwedeng talagang mag-inspect. At ito pong mga ganitong klase po kasi na meron po tayong cultivation na dapat po talaga anytime pwede pong pasukin dapat po talaga ng PMCA para makita po na wala po talagang anomalya sa loob. Talaga pong kumpleto lang po tayo sa safeguard. Kasi tandaan po natin na Ginoong Pangulo, ito pong medical cannabis, gusto po natin talagang medical lang. Hindi po talaga siya magamit sa anumang bagay na may kinalaman po sa addiction. Kaya po gusto po natin sana makopya na kung ano po yung ginagawa po ng mga bansang pinuntahan natin, magawa po natin kaagad. Kasi sa akin naman pong palagay, dahil sila naman yung nagbibigay ng lisensya, so anytime pwede po silang mag-inspect. Opo, pero hindi naman po raid. Wag naman po raid na may mga kasi- ano lang po, talaga inspection lang po siya, talaga. So, Mr. President, siguro during the appropriate time when we amend this measure, siguro, papayag po ba kayo? Will you be willing to have this representation, infuse some amendments that would make this really constitutionally exact? Siguro po yung pagpasok sa mga premises, may oras. But again, Opo, siguro po, Mr. office President, hours po. Mr. President, medyo kasi ito yung preparation is a very wide term. Yung po bang nagpe-prepare ng mga ingredients kasama na rito. So, ang worry ko lang po, Mr. President, this might be subject to abuse. Halimbawa po, merong isang wag naman natin sabihin na malikot ang isip na PMCA, sinamahan ng ibang gustong mang-raid, pasukin yung isang lugar, o PMCA kami, labas nyo yung mga ginagawa nyo ditong fake na walang permit. Diba? Subalit, iba naman yung kanilang pakay. So, we want to avoid this, Mr. President. That's why we can still refine Section 22 if the good sponsor
would allow us to Opo. do the same. Opo, isang karangalan po, ating Professor, Senator Tol Tolentino. Isa pong karangalan na magbigay po kayo ng inyong amendment po. Opo. And then, Mr. President, siguro po, bago I will not be finishing my interpellation, that perhaps other members of this chamber would interject. Ito po Section 24, Mr. President. This is a blanket, it would appear as a blanket authority to be exempt from civil and criminal liability. Tingnan niyo po itong Section 1, no? Section A, letter A. The certifying physician is exempt from civil and criminal liability for issuing written prescriptions stating that the physician's personal opinion, etc., etc. But Mr. President, they undertook a Hippocratic oath na talagang gagawin nila nung sila ay maging doktor na tama at tapat ang kanilang pagpapataw ng medical opinion. So ito, pag nagkamali, okay lang. Kasi exempt sila, criminal liability, civil liability, walang damages. A qualified patient for using medical cannabis in the dosage and form of treatment is also exempt. So kung ang allowed sa iyo, halimbawa, baka malayo ito, 5 milligrams, ang kinuha niya ito, 50 milligrams. Oh, exempt pa rin siya. Nandito na po yun sa prohibited acts po, Ginoong Pangulo. Opo, pero dito po, an authorized representative for assisting a registered patient, siguro ito, nurse or what, for possessing not more than the exact dosage, o lampas-lampas, o needed by a qualifying patient, exempt pa rin. O yun naman licensed medical cannabis industry player and their personnel na nagdi-dispense, nagmamanufacture under this act ng cannabis, kung merong kung merong violation, exempt pa rin. Yung yung national government agencies. And now, I will ask the good sponsor, involved ba ho dito yung mga iba, yung mga PIDEA, Opo. Dangerous Drugs Board, kasama rin po sila? Opo, party po natin sila. Oh. So dito, pag meron din silang ilang violation, exempt din sila. So paano ho kaya ito? Although subject to Article Section 25, yung prohibited acts, Mr. President, so siguro, will the good sponsor agree to have malaman ko lang, bakit po kailangan natin exempt sa criminal liability? Kasi po, Ginoong Pangulo, malayong magkaiba po ang medical cannabis sa marijuana po. Opo, kasi kahit po sa visual na po, alam na po kaagad ng otoridad kung ano po yung recreational marijuana sa medical cannabis. Sana po, ang gusto po lang natin isulong po dito ay yung pagkakaiba po nung dalawa. Kasi meron pong misconception na iisa daw po ang recreational at ang medical cannabis. Totally different po ito. Kaya po natin sinasabi na ito pong mga tao na may kinalaman po sa medical cannabis at kung ito pong panukala po natin ay papasa, hindi po sila dapat tamaan itong criminal liability. Ang ating pong, kung babasahin naman po natin sa Section 25 sa Prohibited Acts, kung sila naman po ay magbabiolate dito po sa ating panukala, ay meron po talaga silang karampatan mga parusa. At ito po talaga ay matitindi po itong mga nandito din po. Ang gusto lang po natin maipaliwanag sa taong bayan, na magkaiba po talagang malayo pong magkaiba po ang nabibili po ng mga adik sa mga kanto-kanto na nakapakete, hindi po yan ng medical cannabis. Kung ako po ay papayagan ninyo at kami po ay matagal na pong may request sa PIDEA na kami po ay mag-present sa inyo kung ano po talaga ang pagkakaiba nito, pero hanggang ngayon hindi pa po kami na-approvean ng PIDEA, para po makita po ninyo ang pagkakaiba po ng medical cannabis at ng recreational marijuana. Matanong ko lang po, Mr. President, hindi kayo binigyan ng permit ng PIDEA? Humingi po kami ng permit na makapag-present kung ano po yung pagkakaiba.
Bakit po kaya ayaw kayo bigyan ng permit? Bawal pa po, siyempre. Siguro po, pagka pumasa na po ito, malamang. Opo. Kung bibigyan niyo po kami ng rekomendasyon sa PIDEA, para makita niyo po, iba po talaga. Kahit po Ano yung po ang mga... dahilan ng PIDEA? Hindi ko pa po alam. Meron po Ah, siguro silang dahilan. Antayin po natin ang sagot po ng PIDEA, kukunin po ng opisina. Alam niyo po, kasi ang medical cannabis po, it comes different forms. Pwede po siyang capsule, pwede po siyang tablet, pwede po siyang ipahid kung gusto mo, pwede siyang inhalation, pero hindi po siya kahit kailan smoking. Malayo po ang recreational sa medical. Kasi yung recreational, wow, two joints tayo, ganun-ganun po yan eh. Hindi po yun ganun. Opo, ang medical cannabis po, hindi po ganun. Opo. Mr. President, natawa po si Senator JB, kaya nawala tuloy ako dito sa... Mr. President, it would appear that the intention of the good sponsor while providing prohibited acts would be to really exempt the certifying physician, ito bilang naman po certifying physician, qualified patient, authorized representative, license, ito malaki-laki po ito, licensed medical cannabis industry, and personnel of national government. Ito po yung gumagawa siguro po ng tama. Opo. Ito Sangayon po, dun sa panapalang batas. Ginoong Pangulo, pwede ko pong basahin yung... Paano po pag nagkamali na, inabuso na, ma-exempt pa yung mga yon? Di po, meron na po yan sa prohibited acts po. Kung ano po Okay. yung gagawin po nilang pang-aabuso, meron po yung karampatang pong parusa sa kanila. Mas matindi po. Opo. Pwede ko pong basahin po itong sulat po ng PIDEA? Yes, Mr. President. Opo, ito, Dated. ito po ay, hindi po ako masyadong bihasa sa lapatap. Ayan, July 31 po, sumagot po sila. This has reference to your letter dated July 10, 2024, requesting permission to import cannabis sample to be used as visual aids in the deliberations of Senate Bill number 2573 at the Senate of the Philippines. Ito po ang sagot nila. The pertinent law on the matter is Republic Act number 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, which expressly provides for the dangerous drugs and controlled precursors and essential chemicals, one of which is cannabis. Cannabis is defined under Article 1, Section 3, quoted here under as cannabis or commonly known as marijuana or Indian hemp, or by its any other name, embraces every kind, class, genus, or species of the plant cannabis sativa, including but limited to cannabis americana, hashish, bang, guaza, churus, and gandab, and embraces every kind, class, character of marijuana, whether dried or fresh, and flowering of fruiting tops, or any part or portion of the plant and seeds thereof, and its geographic varieties, whether as a reefer, resin, extract, tincture, or in any form whatsoever. Importation of dangerous drugs controlled, ito po, ay prohibited. Kaya po pinagbawal po nila. Yun po. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. So, Mr. President, it would appear from the letter that the purpose is not just to make a presentation, correct me if I'm wrong, but to import. Opo, Yung po kasi siguro, galing sa ibang bansa, Opo, sa papasok ibang bansa po ating kasi manggagaling customs, ayun. Opo, kasi wala pa po talaga tayo dito nito. Wala po. Yun. So, Kaya yung mga nandito po sa Pilipinas, hindi po yan medical cannabis. Ano po yan? 2 sticks po yan. Yan po ay, So- po yan? Recreational po yan. So, Hindi- kailangan pong mag-import. Kaya siguro, tama rin naman po siguro ang PIDEA Opo. na pag mag-import, alam niyo po, Mr. President, katabi ko rito si Senator Cynthia Villar, noong simula po ng ASF, yung Asian Swine Flu, merong isang grupo nag-import ng vaccine, clinical trial. Ang clinical trial, 100, 200. Ang in-import po, 10,000 ng doses. So, mas commercial vaccination ang ginawa. Hanggang ngayon po, inabuso, ibig sabihin. Opo, opo. So, yung ASF, hindi pa rin nare-resolba. Opo, Dumating pa sa pagkakataon na 150,000 doses na sayang, nag-expire. Nakapasok. Siguro, ganun din yung pag-iingat dito ay
we could not blame them for that, but I agree with you, good sponsor, na dapat maipakita po ito in terms of actual demonstration Opo. o kung clinical trial man yon. Mr. President, bago po ako mag-suspend, sa Section 29 po, 29. it would appear that there is an intention on the part of Your Honor to have trained specialists on cannabis. So kung meron kang espesyalista sa mga doktor na neurologist, meron kang yung sa puso, ano? Cardiologist. Cardiologist. Oncologist. Yan ba yung mga- Oncologist. So dito, pag nag-specialization, cannabis, anong tawag? Cannabis logist? Cannabis doctor na po yung tawag. Cannabis doctor. Opo, opo. So dito talaga siya mag-specialize sa cannabis. So it will be a separate specialized practice? Ganun po ba intention nyo? Kasi po, pag pinag-usapan po natin kasi yung medical cannabis, napakadami pong sakit ang pwede pong una, maging solusyon siya, maging gamot siya. Yung iba naman po ay pwede siyang maging kapalit ng mga gamot na synthetic. Halimbawa po, katulad po ng mga sakit na... Nasaan yan? Nasaan yung papel? Dito ba? Marami pong sakit na... Ito po. Ito po yung mga recognized po ito, no? Na mga doktor na kailangan po ay ma-train po natin, ano? Yung mga doktor po sa cancer, yung oncology. Kasi kailangan po nilang matutunan kung alam po yung pag-a-administer ng dosage. Kasi po, napakahalaga po na ang medical marijuana po, meron po siyang dosage. Ang cannabis po, hindi po yan pwedeng walang dosage. So, ang doktor po, kailangan siya ay bihasa sa dosage po. Pati po yung mga gastroenterologists, neuropathic pain, infectious diseases, neurology, palliative care, psychiatry, autism, at ito po yung pinakamatindi. Nung pumunta po tayo sa Israel, doon po sa kanilang nursing homes, ang ginagamit po ng mga matatanda na may demensya ay medical cannabis po. Kaya po, kailangan po talaga na yung atin pong mga doktor ay trained po. Sila po talaga dapat ay nakapag-aral para sila po ay makapagreseta ng medical cannabis sa tamang dosage po. I totally agree with the good sponsor because it is really important to note that while cannabis has therapeutic potential, its use must be guided by medical professionals to ensure safety and effectiveness. So Opo. I totally agree, good sponsor. Mr. President, with the indulgence of our good sponsor, I would like to thank him for the answers given, and I'm suspending my interpellation, and I think there are other members of this chamber willing to interpellate the good sponsor. And I thank him for his frankness and candidness in answering the questions propounded by this representation. Maraming salamat po, good sponsor. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat po, Ginoong. Majority Floor Leader. Mr. President, I move to suspend consideration of Senate Bill number 2573. Before suspending the measure, congratulations to Senator Padilla. Any objection? Hearing none, same is approved. Mr. President, we are in receipt of the Conference Committee report on the disagreeing provisions of Senate Bill number 2773.